Alright, magandang araw sa inyo mga kapatid. Mula naman tayo kay John Reps, no, dahil sa planadong atake ng Israel. Mga air defense system ng Iran, mga tol, hindi gumana. Pasilidad ng Iran wasak. Ito yung nangyaring pag-atake, mga tol, ng Israel sa Iran, no? Ito, panoorin natin mula kay John Reps at para malaman natin ang buong detalye, tutukan natin tulad nga na lagi niya sinasabi. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps, mga tol. Nakalagay po ang link sa ibaba. Tayo ay magbibigay ulit ng reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Sa patuloy na kaguluhan sa Middle East, abay sumiklab na naman ang panibagong gyera matapos bombahin ng Israel ang nuclear facilities, mga air defense system at iba pang mga assets ng Iran. Todas din sa nasabing atake ang ilang matataas na opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ito yung talagang kinagagalit ng Iran, mga tol, kasi yung mga official nila na todas eh. Pero marami ang nagtataka kung bakit wala man lang ni isang air defense ng Iran ang gumana. Pero bakit nga ba? Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Bakit nga ba, no? Isang gyera na naman ang sumiklab matapos ang Israel ay naglunsad ng malakihang airstrike laban sa Iran kung saan tinarget nito ang mga nuclear facilities ng Iran. Ayon sa release ng IDF, alas 3:30 ng umaga kahapon nang lumipad ang mga F-15I at mga F-35I fighter jets ng Israeli Air Force upang wasakin ang mga pasilidad ng Iran. Bandang alas 4 naman ng umaga nang sumunod ang mga F-16I fighter jets para sa second wave ng airstrike. Planado talaga to, Israel. Masusi nilang pinag-aralan to, pinagplanuhan para maging matagumpay yung ginawa nilang strike. Bukod dyan, pinaghandaan na rin nila yung magiging retaliation ng Iran. Alam nila yon, mga tol, hindi naman pwedeng hindi gagantay Iran eh. At matapos ang mga pag-atake ay mabilis namang kumalat ang mga video kung saan makikitang umuusok ang iba't ibang bahagi ng Iran na tinamaan ng pag-atake ng Israel Air Force. This morning, the IDF began preemptive and precise strikes targeting the Iranian nuclear program in order to prevent the Iranian regime's ability to build a nuclear bomb in the immediate time frame. Grabe, no? Kita mo naman kung gaano kalaking bansa yan. We cannot allow the Iranian regime to obtain a nuclear weapon that would be a danger to Israel and the entire world. This operation is for our right to exist here, for our future, and for our children's future. The IDF conducted significant preparations for this operation. We are well prepared both in defense and offense to defend ourselves. The IDF will continue to defend the state of Israel. At ilang oras pa ang nakalipas ay inanunsyo na ng Iran na magbabayad ng malaki ang Israel dahil 13 sa kanila mga officials ang natodas. At yun na nga nangyari. Bilang dito ang 4 na pinakamataas na senior officials ng Iran na sina Major General Muhammad Hossein Bagheri, Chief of Staff ng Iranian Armed Forces, Hossein Salami, Commander-in-Chief ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Napapanood din natin to dati, nagsasalita. Ngayon wala na siya sa mundong ibabaw dahil napahamak siya dun sa pag-atake ng Israel. Major General Ghulam Ali Rashid, Iranian's Deputy Chief of Staff at Commander ng Qatam Albania Headquarters, at Amir Haji Sadi, Commander ng Revolutionary Guard Air Force. At Grabe, no? Tinding labanan nito. Actually, napakatagal na nito, mga tol. Kahit nung unang panahon pa, naglalabanan na talaga to. ayon kay IDF spokesperson Brigadier General F.E. Defrin, ang bagong spokesperson ng IDF bilang kapalit ni Daniel Hagari ay mahigit 300 bomba ang ibinagsak ng Israeli Air Force sa mga pasilidad ng Iran upang masiguradong wasak ang mga kagamitang panggawa ng nuclear weapons ng Iran. Kasama din sa mga winasak ng Israeli Air Force ay ang mga truck na kargado umano ng mga missiles. Matapos umatake ang Israeli Air Force ay makikita rin sa airspace ng Syria na nag-air refueling ang F-16I fighter jets ng Israel habang pauwi na ito. Ngunit ang tanong ng marami,
marami ay bakit tila tulog ang mga air defense system ng Iran nang sumalakay ang puwersang panghimpapawid ng Israel. Wala kasing pasabi-sabi, walang announcement na aatake kami, mga ganyan-ganyan. Basta tahimik lang, tas bigla na lang silang umatake ng walang pasabi. Yun yung talagang minsan yung surprise, yun yung delikado eh. So bakit nga ba? Well, planado ang kilos ng Israel dahil alam umano ng Israel na nakahanda ang mga air defense system ng Iran sa lahat ng oras. Kaya mas lalong nagulantang ang Iran nang ilabas ng Israel ang mga video na nagpapakita na nasa kalupaan ng Iran ang mga Mossad operatives ng Israel na nagpapakawalan ng mga drone upang targetin ang mga air defense system ng Iran bago pa dumating ang mga Israeli fighter jets. Na isa na naman mga kabayan. Yun ang ginawa nilang technique. Matagal nang gustong bombahin ng Israel ang mga nuclear facilities ng Iran dahil banta umano ito hindi lamang sa Israel kundi maging sa Amerika at iba pang mga bansa. Dahil sa ngayon, sinabi ng Israel na ang Iran ay mayroon umanong mga missiles na kayang abutin ang mahigit 2,000 kilometers at patuloy na nagde-develop ng ICBM o Intercontinental Ballistic Missiles na kaya namang umabot ng 4,000 kilometers. So yung mga bansang may ganitong klaseng weapon, yun ang tinatarget nila, di ba? Hindi lang naman Iran, mga tol, ang nagde-develop ng ganyan, di ba? North Korea gusto rin magkaroon ng ganyang klaseng weapon. Russia at China, mga tol. So may posibilidad pala na kapag dumating ang panahon na may ganyan ng ibang mga bansa, ay posibleng maging target na rin sila para pigilan, di ba? Pinigilan ni Trump si Netanyahu noon na huwag munang ituloy ang atake dahil nais ni Trump na idaon sa usapan ang pagpapatigil sa nuclear program ng Iran. I wouldn't say waved off. I'm not in a rush to do it because I think that Iran has a chance to have a great country and to live happily without death. And I'd like to see that. That's my first option. Okay din sana yung gusto ni Trump, no? If Kaso wala, hindi rin natuloy. there's a second option, I think it would be very bad for Iran. Binigyan ni Trump ng 60 days ang Iran noon na makapagdesisyon, ngunit nagpaligoy-ligoy ang Iran at sa huli ay umiwas na makipagkasundo sa nais ni Trump. Ngayong binomba na ng Israel ang mga nuclear facilities ng Iran, ay nagbabala ang Iran na gaganti sila hindi lamang sa Israel Pati sa kundi US. maging sa Amerika dahil sa pagsuporta umano ng Amerika sa opensiba ng Israel. Wala, malakihang ganun talaga to. Malakihang gulot gera talaga to. Pero ang tugon ng Amerika, isang base lang nila ang tamaan o isang Amerikano ang masawi, ay matinding ganti ang gagawin ng Amerika. Sinabi Yan na naman nga. ni Secretary Marco Rubio sa isang pahayag na ang Amerika ay hindi sangkot sa mga atake laban sa Iran at ang kanilang pangunahing prioridad ay ang pagpoprotekta sa mga puwersang Amerikano sa rehiyon at hindi dapat itarget ng Iran ang mga interes ng Amerika. Pero sabi, isa lang daw ang Amerikanong masawi, tirahin ng Iran, gaganti rin sila ng malala. So talagang eto na mga tol, parating na talaga . Actually nangyayari na nga . Lahat ng mga propesiya, lahat ng mga nakatalang mga hula sa Biblia na mangyayari bago ang huling araw. Diba? Nakikita na natin mga tol. Well, hindi natin dapat ikagulat to dahil pinagpauna na to sa banal na aklat. Ang kailangan natin gawin is lalong maging handa kasi nakatitiyak tayo na mangyayari talaga yung ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus, pero hindi na para mamuhay pa siya rito kundi para isakatuparan na yung itinakda ng Panginoong Diyos dati na magkaroon ng araw ng paghuhukom. 'Di ba? Kasi nagkaroon dati ng bahanggunaw pero hindi na mauulit yun. Palatandaan nun mga tol yung bahaghari, yung rainbow. Yun ang palatandaan na hindi na ulit mangyayari yung bahanggunaw. Pero ang mangyayari kasi sa susunod, ayon din sa banal na kasulatan na bababa ang apoy. Tutupukin ang lahat ng nasa lupa at lahat ng nasa ipapawid mga tol. Kumbaga ang ano na, ang gagawing paglipol na sa sanlibutan is sa pamamagitan ng apoy at asupre. Yun na rin yung pagkakataon na bababa o babalik ang Panginoong Jesus para kunin yung mga mapapalad, yung mga kanya. Diba? At isasama niya sa bayang banal mga tol. Pero ngayon, etong nakikita natin, eto yung mga palatandaan. No? Yan ang mga nakasulat sa banal na aklat mga tol.
Kinahapunan kahapon ay gumanti naman ng Iran sa opensiba ng Israel. Ayon sa report ng IDF ay nasa 100 drone ang pinakawala ng Iran, ngunit wala umanong tumama sa kalupaan ng Israel dahil na-intercept ito ng mga Iron Dome sa pakikipagtulungan ng Air Force at Israeli Navy. May Iron Dome kasi sila. Yun ang advantage din nila. Nag-anunsyo na rin si Israeli Prime Minister Benjamin At saka maganda rin mga tol sa Israel, hindi ganong kalaki yung bansa nila kaya hindi ganong kalawak yung poprotektahan nila. Nag-anunsyo na rin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa lahat ng mga Israeli at iba pang mga lahi na nasa Israel na maging handa at manatili sa mga bunker dahil sa posibleng ganti ng Iran, habang ang mga reserve personnel naman ng Israel ay pinasuot na ng mga battle gear upang depensahan ang mamamayan at kanilang bansa. Kaya sa 3,000 Pilipino na nasa Israel ngayon ay mag-ingat po kayo dyan mga kabayan. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, Rising Lion. targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to Laki, oh. remove this threat. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. History will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere. Thank you. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi nyo rito? Ako talaga nakikita ako mga tol. May posibilidad talaga na sumiklab ang ikatlong laban ng pandaigdigan. Opo. Wala tayong magagawa. Iaabutin talaga natin mga tol. Anyway, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Ingat tayo palagi. Peace out.